Nagpalitan ng maaanghang na pahayag ang kampo ng administrasyon at Davao City Representative Paulo Pulong Duterte matapos questionin ng mambabatas ang umano'y mga reforma at pamana ng Administrasyong Marcos. Si Hannah Jane Sancho para sa balita. Kinestyon ni Davao City Representative Paulo Duterte ang mga reforma ng Administrasyong Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ng kongresista na dapat ilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang mga konkretong reformang direktang nararamdaman ng mga Pilipino. Sa kanyang pahayag, sinabi rin ni Duterte na hindi dapat ikabahala ng Pangulo kung may magbabaliktad ng kanyang legasiya sa hinaharap. Dahil ayon sa kanya, ang tunay na sukatan ng isang administrasyon ay kung may malinaw bang pagbabagong nararamdaman ang mamamayan. Iginit din ito na malaki ang ambag ni Vice President Sara Duterte sa Uniteam noong 2022. Aniya, kung wala si VP Sara, hindi makukuha ni Marcos ang napakalaking lamang sa boto. Ang tagumpay aniya na Uniteam ay bunga ng tiwala ng taong bayan sa Vice Presidente at hindi dahil sa apelidong Marcos. Kasunod ito pinabaluan ng Malacanang ang pahayag na ang mandato ng administrasyon ay may kakabit lamang sa isa sa dalawang leader ng Uniteam. Unang-una, Uniteam sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulong Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Uniteam. Ibig sabihin, nagkaisa sila. Ngayon, bakit ibinibigay lamang sa Pangulo ang mandato? Pangulo po siya eh. Pangalawa, sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Sino ang tuloy-tuloy na nag-aaruga sa ating mga kababayan? At sino rin ba yung tuloy-tuloy na wala sa bansa? Ayon sa Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na kailangan hintayin pa ang SONA upang malaman ang mga nagawa ng administrasyon dahil regular umano itong inilalakad sa mga press briefing at iba pang pampublikong ulat ng pamahalaan. Isa-isain ko na po, baka pumanood po siya ngayon. Una po, pinapapanagot ng Pangulo ang dapat na managot patungkol sa mga katiwalian o korupsyon. Pangalawa, there was already a completion of major phases of National Fiber Backbone Project at na-expand na po ang number of active free Wi-Fi. Nandiyan po ang egov.ph. Binanggit din ng palasyo ang pagpapatuloy ng mga malalaking infrastructure projects gaya ng Metro Manila Subway. Gayon din ang pagpapatakbo ng Dalian trains na matagal na umanong hindi napapakinabangan. Dagdag ng palasyo, pinalawak din ng administrasyon ang pagpapatupad ng zero balance billing para sa mga pasyente ng mga ospital ng Department of Health. Muli ring pinuna ni Castro ang kongresista at sinabing tila hindi ito updated sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Unang-una, sana tanungin niyo po kung makakausap niyo si Congressman Pulong Duterte. Sana matanong niyo. Siya ba ang gumagawa ng kanyang mensahe? Meron siya bang ghostwriter o meron siyang PR man? Kasi kung ito ay isang ghostwriter lamang, gagayahin ko na po ang sinabi ng Pangulo. Mas siguro po, mas magandang sisantihin niya na ang kanyang mga ghostwriters or PR man dahil sa mga naisusulat at ipinapalabas lamang itong si Congressman Pulong ay ill-advised. O kaya sadyang ganito lamang na gumagawa lamang ng intriga. Kasabay ng paghahanda ng Malacanang para sa nalalapit na State of the Nation Address, nanatiling sentro ng diskursong usapin kung sapat bang nararamdaman ng mga Pilipino ang mga reforma at programa isinusulong ng kasalukuyang administrasyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Mas lalo pang lumalalim ang pagkakaiba ng pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ng Malacanang matapos tanungin hinggil sa naging panayam ng Pangulo sa Bloomberg kung saan inamin nitong may pangamba siya na maaaring hindi may pagpatuloy ang mga reformang sinimulan ng kanyang administrasyon. Si Hannah Jane Sancho para sa balita. Sa gitna ng usapin ng political continuity at mga reformang isinusulong ng administrasyon, sinabi ng Malacanang na kapansin-pansin na ngayon ang pagkakaiba ng pananaw at direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam sa Bloomberg, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya itinuturing na pagkakamali ang pakipagtambal kay Vice President Sara Duterte noong 2022 elections. Ayon sa Pangulo, sa panahong iyon ay pareho sila ng pananaw sa kung ano ang kailangan gawin sa pamahalaan. Bagamat inamin itong
maaring nagbago na ito sa kasalukuyan. Inamin din ng Pangulo sa parehong panayam na ikinakabahala nito ang posibilidad na mabaliktad o hindi may pagpatuloy ang mga reformang sinimulan ng kanyang administrasyon sakaling magkaroon ng pagbabago sa direksyon ng pamahalaan. Kasunod nito, tinanong si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung may kaugnayan ba ang mga pahayag ng Pangulo sa tila lumalawak na agwat sa pagitan nito at ni Vice President Duterte. Bagamat hindi anya tahasang binanggit ng Pangulo ang Vice Presidente, sinabi ni Castro na makikita sa kasalukuyan na hindi na magkapareho ang kanilang mga pananaw. Sa kanyang panayam ay yan lamang po ang kanyang binanggit. Pero makikita po natin, sa ngayon, it appears nowadays that the President and the Vice President do not share the same views. Ibinagtanggol naman ni Castro ang direksyon ng administrasyon at iginiit na nakatuon ng Pangulo sa pagsusulong ng interes ng bansa, partikular na sa usapin ng West Philippine Sea at sa kapakanan ng mga Pilipino. Unahin po natin, ang Pangulo po ipinaglalaban ng karapatan ng bawat Pilipino at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nandiyan po ang Pangulo na aksyon, hindi bakasyon. Pangatlo, hindi po siya ang Pangulo o isang liderato na naninira at nagbabanta sa buhay. Pinapahalaga niya po ang buhay ng bawat Pilipino at wala po siyang kilalang assassin. Binigyan diin ng Malacanang ang pagkakaiba ng dalawang panig sa pagharap sa fake news at sa pagsusulong ng pananagutan sa pamahalaan. Partikular na binanggit ni Castro ang mga isinagawang pagsusulit sa mga umano'y ghost projects at mga flood control projects na hindi umano na isa sa katuparan noong nakarang administrasyon. Pagamat walang partikular na personal na tinukoy, sinabi ni Castro na malinaw sa mga naging pahayag ng Pangulo na nais nitong mapanagot ang mga sangkot sa anumang irregularidad sa pamahalaan. Ayon pa sa Malacanang, nagsimula ng maayos ang relasyon ng Pangulo at Vice Presidente, ngunit kalaunan ay lumitaw ang pagkakaiba nila sa ilang polisiya at pananaw sa pamamahala. Sa Pangulo na po mismo nang galing at that time ay maayos. Pero hanggang unti-unti ay naiiba nga ang kanilang mga views at mga polisiya. Dumating ang pahayag ng Malacanang sa gitna ng patuloy na usapin hinggil sa estado ng relasyon ni Pangulong Marcos at Vice President Duterte habang nananatiling sentro ng diskurso ang direksyon ng mga reforma at programang ipinatutupad ng kasalukuyang administrasyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.